Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to episode 323. Ako po si Earl, ang inyong Camp Master. Kung first time niyo po dito sa Philippine Campfire Stories, this is a horror podcast about true supernatural stories and discussions about folklore and the paranormal. Kung gusto niyo pong mga gantong klaseng content, please like, follow, or subscribe to our social media channels. And most especially to our YouTube channel na bago naming minomonetize. If you have friends na gusto yung mga kwento tungkol sa multo, aswang, mga strange stories, please share our podcast to them. Baka magustuhan din nila. At kung gusto nyo na din pong suportahan ang show namin, please consider logging into patreon.com/campfirestoriesph or visit our PayPal account earlm.work@gmail.com para sa monetary support. With that out of the way, let's go to our stories for tonight. Pampanga is home to beautiful people and delicious food. Pero lingid sa kaalaman ko ay marami din palang kwentong kababalaghan ang probinsya ng Pampanga. The first story is coming from Chrissy at may kwento siya tungkol sa abandoned hospital sa Clark City. Tara at pakinggan natin ang kwento niya. I'm Chrissy from Angeles City, Pampanga. I've had my fair share of experiences here in Clarkfield, Pampanga. My first story is about the abandoned Clark Hospital na alam naman din nating lahat na ginamit bilang hospital during American occupation, most especially during the Vietnam War. My mom told me stories about this, and I also want to share that I am my parents' adopted daughter. US Air Force veteran daw ang biological father ko. Nalaman ko lang po ito nung lumaki na ako. My experience at the abandoned Clark Hospital happened when I was around 14 years old during this time. And as a curious teenager back in 2004, mga panahon na wala pa kaming phones or digicam, this experience really made a mark on me. Nagbalak po kami ng friends ko na mag-road trip. Uncle ng isang friend namin yung driver. He was in his 40s. Initially, ang plano was mag-road trip kami until Hacienda Luisita sa Tarlac. However, umulan and naboringan na kami dun sa shopping mall, so we decided na bumalik na lang ng Angeles Clark. Around 3:30, nung nakabalik na kami ng hometown namin, we decided na kumain muna sa yellow and red fast food chain sa loob ng Clark bago umuwi. Bigla kong naalala yung kwento ng mommy ko na merong state-of-the-art hospital noon sa Clark until naabandona na ito dahil sa mga kwentong kababalaghan sa nasabing hospital. Dahil sa kwentong ito, nahuli ang atensyon ng friends ko. Bale, 4 kaming girls at may 2 boys plus yung uncle ng isang friend namin. Ayun, nag-start na ding magkwento si uncle na driver. Sobrang creepy nga daw nung hospital kahit araw pa lang. Mind you po, the hospital is just around the corner ng fast food, so nag-decide kaming mag-ghost hunting, which turned out to be a very bad idea pala. The problem was, wala kaming flashlight. So, pumunta kami sa tindahan ni Aling Puring para bumili ng flashlights. Unfortunately, wala kaming nahanap. So, bumili na lang kami ng pwedeng alternative. At dahil mga young, dumb, and broke kami noong mga panahong yon, bumili kami ng candles, which was, I know, a terrible idea. We finally made it to the abandoned hospital, pero yung uncle po ng friend namin, hindi na sumama sa loob. Maghihintay na lang daw siya sa harap ng hospital.
So, eto na. Nasa harap na kami ng abandoned hospital. Around 5 p.m. na ito at umuulan pa rin. Nagdasal muna kami. Sa wakas, may naisip kaming tama. Bago pumasok sa loob. Pag-apa ko sa building, matinding lungkot ang niramdaman ko. Bigla na lang akong napa-sign of the cross for no reason. Isa-isa naming inakyat ang bawat floors ng abandoned hospital. Umabot kami sa pinakatuktok. Sobrang daming vandalism at kalat sa lugar kahit sa pinakatuktok. Grabe, ang ganda ng view from the rooftop. And yes, may helipad siya. Sobrang amazed namin nung time na yun. Iba talaga ang architectural design ng mga Amerikano noon sa Clark. Sabi ng mga friends ko from other towns or cities, parang nasa ibang bansa daw sila kapag nasa Clark. We stayed in the rooftop for a while at in-appreciate lang namin yung lugar for a bit. Nag-start na mga kababalaghan nung nagsimula kaming bumaba. Intact pa ang elevator. Wala na lang kuryenteng nagpapaandar dito kaya emergency exit stairs ang naging daanan namin. Sobrang kipot ng hagdan. Kasya lang ang isang tao sa lapad. Hindi kayo pwede magsalubong. Habang bumababa kami sa hagdan, may naramdaman akong paghinga sa tenga ko. Lumingon ako. Ando nung friend kong itago na lang natin sa pangalang Glenda. Napabulong ako sa kanya. Huwag mo naman akong hingahan, girl. Sa tenga pa talaga. Anong sinasabi mo dyan? Sagot ni Glenda. Sabi ko, huwag kang huminga sa tenga ko. Nakikiliti ako. Ang sabi ko ulit, girl, hindi kita hinihingahan. Nakakapit si Glenda sa bewang ko mula sa likod nung sinabi niya yun. Nagmadali na kaming lumabas sa staircase at this time. Ilaw lang ang kandila yung light source namin. Medyo kinakabahan na din kami nito. Or at least ako. Kaya bumibilis na yung lakad namin. Sa pagpamadali namin, may bata kaming nakitang tumakbo. Marungis siya at mga siguro 7 o 8 gulang. Lumapit siya sa amin. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya sa amin. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong naman nung guy na friend namin na si John. Wala, andito lang. Sagot ng bata. Uwi ka na, baka mapahama pa dito. Ang sabi ko naman, gusto ko sana siyang bigyan nung natira kong burger pero nasa SUV kasi. Bago ko pa masabi yun, umalis. Tumakbo na ulit yung bata. Itinuloy namin yung paglilibot sa building. Huling destination namin, yung morgue. Bumaba kami sa basement kung nasaan ang morgue. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Pero that moment, ambon na lang. Rinig na rinig namin ang patak ng ulan pero mula sa basement. Pagdating namin sa morgue, biglang bigat ng loob at lungkot na naman ang naramdaman ko. Sa bawat kwartong nadadaanan namin, merong metal beds na makikita. Hindi ko alam kung kalawang o natuyong dugo yung mga nakikita ko nun. Gumagapang ang kilabot sa bato ko. Hanggang nagsalita si Glenda. Uy, tara na. Ayoko na dito. Wika niya. Sumagot din ako ng, tara na, nagsisimula ng dumilim. Hanggang itong isang babae namin kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Katie ay sumilip sa isang kwarto. Nakasara yun. May pintuan. Sumilip si Katie sa doorknob hole. Bigla siyang napaurong. Biglang tumakbo si Katie papanik ng ground floor. Sumunod kami at tumakbong takot na takot. Pagdating namin sa ground floor, may narinig kaming batang tumatawa. Pero di namin makita kung kanino at saan nagagaling.
Hinanap ko sa dilim kung nasan nga yung batang tumatawa. Yun ba yung kausap namin kanina? Hanggang sa may wang-wang ng pulis na kaming naririnig sa papalapit. Ito na si Uncle Driver namin. Tara na, may mga pulis. Kaya tumakbo kami papunta sa sasakyan. Iniwan na namin ang mga kandila doon sa lugar. Ako ang nagsabing iwanan namin ng dahil naalala kong bilin ni Mommy na kapag may lamay o libing ay huwag daw mag-uuwi ng pagkain o kahit candy man lang galing sa lugar. Dahil susunod daw ang espiritu. Pinaandar agad ni Uncle Driver ang SUV pero masyado kaming mabagal at naabutan nga ng mga pulis. In-instruct kami na mag-park sa highway or sa main road at umalis na doon sa harap ng hospital. At doon nila kami nausap. In-interview kami ng 2 pulis. Tinanong kami kung anong ginagawa namin doon. Umamin naman kami na na-curious kami at gusto lang namin libutin yung lugar. Tinanong kami kung may camera kami or may picture na kinuha namin sa lugar. Sabi namin wala. Winarningan kami ng mga pulis na sa susunod na makita kami doon ay aarestohin na kami at tatawagan ng mga magulang namin. Parati palang may patrol sa lugar matapos ng mga aksidenteng nangyari sa lugar. May mga kabataan daw na nadulas at nahulog sa mga butas gawa ng pagkasira ng structure ng building. Bigla kong naalala yung bata. Sinabi ko sa pulis na may batang naglalaro doon at dapat nilang balikan yun dahil baka mahulog siya at masaktan. Sinong bata? Tanong ni Uncle Driver. Ang sabi ko may nakilala kaming bata doon kanina. Sumang-ayon naman lahat ng mga friends ko. Ang sagot ni Uncle ang lalong nakapagpakilabot sa amin. Wala naman akong batang nakita pero nakita kong may kinakawayan kayo kanina. Wika ni Uncle. Napasabi na lang yung pulis na ay na nga bang sinasabi ko. So, sino ang bata na yun? Sabi na kaluluwa na lang siya. Grabe yung kilabot ko nun. Pinayuhan kaming umuwi at maligo ng maligamgam na tubig na may asin. Kasama ang mga damit namin. Tahimik ang daan, pauwi. Walang nagsasalita. Gawa na din siguro ng pagod. Kinaumagahan ay tumawag si Katie. Ang sabi niya ay nakita daw niya mga kandila sa harap ng gate nila. Yung mga kandilang pinaiwan ko sa harap ng ospital. Paanong biglang nasa bahay nila yun? Nakwento din ni Glenda pagbalik namin ng school na nung sumilip siya doon sa pintuan ng morgue, may sumilip din daw na matang pula sa kanya. Kaya bigla siyang napaurong at napatakbo. Maraming pang ibang kwento ang Clarkfield, Pampanga. Mga kwentong katatakutan. Ikukwento ko naman sa susunod yung experience ko as an office employee sa night shift. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat, Chrissy. Hello, Chrissy. Thank you for sharing your Barkada horror story sa Clark Abandoned Hospital. Para sa mga hindi pa nakakapakinig, maaari nyo din pong marinig ang aming horror documentary about Clark Hospital sa Spotify, episode 242, under the Dark Tourism series. Ang masarap pakinggan sa kwento ni Chrissy is ramdam mo yung pagiging analog ng kwento. You know, like it happened before the time of social media peak and internet peak. Siyempre, meron na nun, but it's not like as today na lahat may cellphone at lahat may internet. For me, may charm yung mga kwento na ito dahil yung sa timestamp na naibigay niya sa atin. Hindi ko rin maalis yung connection na she was an offspring of a US veteran na posibleng may connection dun sa lugar. Natakot ako dun sa marungis na bata. Red flag yun kapag may mysterious na bata sa lugar na walang tao. Dun palang kakaripas na ako. Anyway, yung bata pala dun sa kwento is yung pamangkin ko si Iggy na napakinggan natin from a previous episode ng Camp Master's Tales. Nandito si Iggy.
Hey campers, this is Iggy, and this is my brother Waki. Say hi, Waki. Hi. If you want to know more about me and my story, go watch episode 139 of the Campmaster Tales. Thank you, Iggy, and thank you, Waki. Mga pamangkin kong libre lang ang talent fee. Hindi ako believe doon sa claim ni Katie na may mata sa doorknob. It doesn't make sense kasi nasa basement kayo at madilim, and considering na walang kuryente, how can she see red from black by a peeping hole through a doorknob? Yun. Also, hospital morgues are usually in a steel door encasement kasi di ba temperature controlled yun. So, maybe there was a door or baka iba lang yung naikwento, but at that part, it's kind of less believable to me. Nonetheless, I really enjoyed reading your story, Chrissy. So, thank you so much for sharing that, and hopefully I get to hear more from you. We have other stories, but we're going to pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society, the Philippine Camper Stories. Kung ang kwento ni Chrissy ay may pagka-analog, ang next story from another Pampangenya na si Bash ay galing pa sa mga kwento ng mommy niya. Trigger warning lang sa last story ni Bash dahil medyo may mention ng self-harm. Kaya kung may nakikinig na sensitive to the topic, please consider stopping this episode. Ayan, if you would like to proceed, pakinggan na natin ang recorded story ni Bash. Hello po. Good evening, Campmaster. At sa mga nakikinig ng Philippine Campfire Story. Share ko lang po yung collection of short stories based from the experiences of my mama. Way back pa nung bata siya hanggang ngayon na matanda na. And some of mine. So ito po. Start ko po yung nung high school days niya. It was Lenten season. So, usually po, may pabasa sa mga barangay. Then, may palagi pong pakain or tawag po namin sa amin sa Pampanga is puni. Regular po na nagluluto at may pagkain para sa mga gustong makinig sa pabasa. Ngayon po, papunta po siya sa chapel kung saan nandun yung pabasa. Suddenly po, may nakasalubong po siyang bata. Siguro yung height niya mga nasa 5 years old. Height ng 5 years old na little boy. Naka pure white na pantaas at short. Wala siyang tsinelas. Then, ang nakakapagtaka dun is, since Lenten season, so mainit, summer, basang-basa po yung bata. Parang galing siyang naglublob sa malapit na may tubigan or galing sa ilog, tapos biglang umahon. Tapos nginitian niya lang po si mama. Nagtataka naman po siya, saan nanggaling yung bata? Tuyong-tuyo yung daan, dun sa way niya papunta sa chapel. Di na lang po niya pinansin kasi kala niya, so weird naman na out of the blue may makakasalubong kang ganon. Na hindi naman pala niya sure kung saan galing. Then pagkadating niya po dun sa chapel, nagkakagulo daw po yung ibang tao kasi nawawala po yung Santo Niño na naka-display doon. So late na lang niya na-realize na baka yung Santo Niño po yung nakasalubong niya. So, pero hindi na po niya na make sure kung yun nga po talaga. Then, next po, nung pong high school days, during HE class po,
Inutusan po siyang kumuha ng paper bags para dun sa mga naluto nilang tinapay para ma-distribute po sa mga classrooms na bibigyan po nila. Then, pagkaakyat po niya dun sa kung saan yung lagayan po, parang room po siya, stock room, na lagayan ng mga supot or paper bags. Paghakbang niya po dun sa may hagdan, nagulat po siya kasi parang may humila dun sa paa niya. Kaya lang na-realize niya lang po na baka na-misstep lang daw. Muntik nang mahulog, ganyan. Hindi niya pinansin. Pagkapasok niya po dun sa room, kukuhanan niya na lang yung paper bag. Napatingin po siya dun sa portrait. Alam niyo po yung mga ginanchilyo, kinross stitch na baby angels or angels na design. Napatingin po siya doon. Then, dun sa ilalim po nung naka-cross stitch na angels na yon, merong isang parang bangkito. Parang upuan siya na walang sandalan na pahaba, na medyo malapad. Pero kung aanuhin mo is, parang medyo mabigat para buhatin ng isang tao lang. Sa pagkatulala niya po dun sa portrait, bago niya po abutin yung paper bag, bigla daw pong umalsa yung bangkito. Sa sobrang takot po nung mama ko, hindi na niya naabot yung paper bag at dali-dali siyang tumakbo sa hagdan pababa. Hindi niya alam kung na-misstep na talaga siya or ano. Tapos, pagkadating niya, hingal daw siya. And sabi niya na lang yung sa teacher niya is, wala daw, naubos na dahil sa nervyos. Then, isa pa pong experience niya, yung matanda na siya is, parang nagkakaroon po siya ng parang premonition sa panaginip. Mostly po, pag nakakapanaginip po siya ng tao na matagal po niyang hindi na-meet or di na niya masyado nakikita, mostly dun sa mga napapanaginipan niya is after po nilang magpakita sa panaginip is namamatay po. One time po kasi nung yung tito ko po, na panaginipan niya siya, yung matagal na niyang hindi nakikita. Then, all of a sudden po is, namatay po. Then, recently lang, this week lang po, yung pong pinsan ko, na matagal po namin di masyado napapasyalan, nagpakita po sa panaginip. Then, later on po, tumawag sila nung Monday, or just within this week lang. Then, nag-commit po siya ng suicide. Yun po. So, share lang po ulit ako ng iba by next time. Medyo mahaba na po ito. Thank you po. More power. This is Bash from Pampanga. Thank you po. Hi Bash, thank you sa pag-record at pag-share mo ng iyong kwento or kwento ng mama mo. Nung ginagawa kang episode today tapos nasabi mo na may bata, sabi ko, hala, may bata na naman. Kasi di ba kanina may bata sa episode kasama si Chrissy. Tapos pareho pa kayong taga Pampanga. Kaya nabigla ako ng konti sa synchronicity. Pero if I'm understanding it correctly, parang Santo Niño, yung bata na nakita ng mama mo, no? Ano kaya yung feeling niya nun? Marami kasing natatakot sa Santo Niño, sa totoo lang. Interesting fact na narinig ko about Santo Niño was when the colonizers came to our land and they found our animistic forefathers, nakita nila na our ancestors had idols as part of our faith and religion. Alam nyo ba na yung tao-tao o yung bulul sa mga Ifugao, you can Google it up. Maliit lang siya ng mga statues, and the historian that I watched speak about it said na kaya daw nagkaroon ng Santo Niño kasi in the process of converting our forefathers, they had to recreate a version of the animist idols with a Christian version of it, which was the Santo Niño. Interestingly, only 2 countries in the world have Santo Niño: Mexico and Philippines.
both colonized under the Spain rule. Pero bakit walang Vatican? Thank you, Bash, for giving me something to think about today and giving me interesting stories. Send ka ulit ng kwento. And nandito na tayo sa ating favorite episode, at least it's my favorite, wherein we read people's comments sa mga episodes natin dito sa ating content from Facebook, YouTube, or even sa Spotify. Let's unahin. Unahin na natin ang episode 322, School Spirit sa Spotify. Sabi ni Papi Yoshi, yun, may bago na namang episode. Paulit-ulit na lang kasi ako sa ibang episode. Puro naka-green na. Thank you sa bagong episode, Earl. Ayun. Papi Yoshi, kapag medyo naiinip ka, punta ka sa YouTube kasi meron tayo yung mga old episodes ni-re-upload namin as video. So baka kakaibang experience. Iba rin yung treatment nung episodes doon kasi we're trying to give flavor dun sa mga previous episodes. So try mo yun. Search mo sa YouTube, Philippine Camper Stories. Angelo Del Yome, sabi niya, thank you, CM. I always listen to this podcast during my trips from Iloilo to Bacolod and vice versa due to the nature of my work. And I'm thankful that I have this podcast to listen to always keep me company on my travels. More power to you, CM. Uy, Angelo, thank you. Angelo, thank you so much sa sama mo sa podcast sa mga travels mo. So, ingat ka palagi sa babiyahe and sana walang sumama sa'yo sa biyahe. De, joke lang. Ayun, Rally Ranger. Oy, Boss Rally. Fresh news stories. I was amazed. Yung ma-validate mismo ng nanay ni Cersei at yung tatay niya rin ang nakaramdam dun sa negativity sa paligid. Yun. This is referring to episode 322 sa kwento ni Cersei nung may sumampa dun sa tricycle or sa trike. Kaya parang na-validate lang din ni Cersei yung presence na naramdaman niya kasi may ibang nakaramdam. Ed says, thanks for the new episode po. Hoping for Sir Campmaster na sana more Baguio horror stories. Also, may suggested hotel po ba kayo doon na walang activity? Para sulit naman po ang first vacation ko doon. Amping Kapermi means take care always. Ganun pala yung ibig sabihin ng Amping Kapermi. Amping Kapermi po. Sa Baguio, I always go to the manor whenever I stay in Baguio. Meron pang isa I forgot lang yung brand ng hotel, pero try niyo po yung The Manor kasi masarap yung pagkain. Abigail, I'm curious what verse was it? And yun, pasensya na hindi ko rin po maalala, Abigail. Gusto ko rin po mag-shoutout kay Sir Nick ng Paranormal Podcast, always mentioning our podcast sa kanilang show. Ang Creepsilog kay Sir Glenn and Sir Gideon. Ayan, maraming salamat po sa inyong dalawa dahil lagi ko kayong pinapakinggan. Follow nyo rin po sila sa YouTube ng mga channels nila. They're trying to also gain more followers. Kay Jack at kay Gail, ang ating mga admin, thank you po sa inyong suporta sa ating show. Walang sawang pagsuporta. Special shout out kay Migo from Italy na lagi kong nakakakwentuhan sa Spotify. At magbasa pa tayo sa mga nakikinig naman sa YouTube. Meron din silang mga sarili nilang kwento doon, no? Kasi parang iba din yung nagiging experience nila by logging into YouTube. Sabi ni Win TV 908, solid content. Feel ko bagay kayo mag-collab ng The Red Door Podcast. Oh, wow. Maybe in the future, hindi natin alam. Depende yan sa universe kung pagtatagpuin kami. Pero we are under the same network, the Pod Network. Sabi ni Doc_SCO7505, the third eye is something that can't be turned on and off at will. This is true. I had this ability opened when I was 13. Over the years, I learned to control it. I'm 48 now with 3 kids. 2 of them can see it, what I can see. I taught them how to live with it and not to be scared.
Real life is much more scary than yourself. More videos to come. And listening and watching from Chicago. Oy, hello sa inyo sa mga kababayan natin sa Chicago. Maraming salamat sa pakikinig po ninyo. At sana kung may kwento kayo at lalo na kayo mga pamilya, I heard that being kids, they are more active and more sensitive than adults kasi mas pure yung experiences nila. So if you have stories to share, please send us an email, campfirestoriesph@gmail.com. Paul Prince PH, sabi niya, hello Earl, you're also my background while I do my work. Ayan Paul, kaya pala napapagod ako pinagtatrabaho niyo po ako. Baka naman pag sweldo time, huwag niyo akong kalimutan. Send lang kayo ng PayPal or ng Patreon, diba, para okay. Yan. Sabi ni I stole your booger. Hi, I'm a new subscriber. Welcome po sa ating podcast. Sabi ni Candice Aguilar, wow, nakita ko din ang face niyo si Sir CM. Grabe, I've been listening recently this month po sa Spotify, July 2026. Ang interesting kasi ng story lineup. More stories and entries po. God bless on your podcast. Maraming salamat, Candice Aguilaran 3161. Hopefully you are enjoying your stay here at the podcast. Let's do some more. Sabi ni Anywhere_TV, I always listen to your podcast, sir. I'm a ghost hunter. Sana po maka-experience ng interview sa podcast channel mo like Sir Dion. More power and God bless. Oh, thank you. Yes, I actually saw your email. I know that you offered an invite, offered a guesting. So, yes, we'll arrange. I'll reach out to you. Sana lang mahanapan ng oras. And last but not the least. Ano ba yun? Last but not the least. Ayan. Sabi ni Bambino 3005. Sub, this is really good. Kumakain ako ng sandwich at chichirya habang nakikinig. Oy, anong sandwich yung kinakain mo? Tsaka ng chichirya. Bakit hindi siya na-share? Share mo yan dito, no? Ayun. Maraming salamat, Bambino 3005. Ayun, sa lahat ng mga bagong nakikinig, Facebook, YouTube, Spotify, yan. Kung saan nyo man napapakinggan ang ating podcast, hopefully you get a chance to share this with your friends. Please follow, like, comment. Ayan po. Ganyan po kasi yung paraan para makakumita yung show through engagement, through views. Ayan. Kung naman po, kung di nyo trip, kahit lagay nyo lang kami sa background. Ayan, para mag-gain kami ng views. Pero maraming salamat po sa mga lahat ng nagko-comment. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo rin pong marinig yung name nyo sa podcast, just leave a comment via YouTube, Facebook, Spotify, or send me a message or DM. At ang mga mapipiling comments will be featured here. Of course, the more detailed and the more creative the comment, the better. Just remember to be kind whenever you share your thoughts, dahil this podcast will stay safe, will remain a safe space for everyone. Hindi namin obligasyon na pilitin kayo makinig, at kung hindi nyo magustuhan ay mag-iiwan kayo ng mga negative thoughts. That's on you. Pero this will always be a safe space for everyone who chooses to stay. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento for our campers that you feel like this is a good job sa pag-produce ng podcast namin today. At na sa pakiramdam nyo na iibasan yung mga pagkainip nyo, pagkapagod nyo, at nagiging kasama namin kayo sa araw-araw na buhay. We would appreciate your good words and your help in maintaining the show. You can send us money, support sa PayPal. Sa mga hindi nakakalam kasi nasa ibang bansa ako, so I don't really have GCash account. So PayPal is my next best thing. It's you can search paypal.com and you can search for me, earlm.work@gmail.com, or pwede rin po kayo mag-subscribe sa aming Patreon page,
patreon.com/campfirestoriesph. Doon nyo po makikita yung mga full video before mga podcast namin. Yung mga free stuff na rin. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running for free. Yun, wag po kayo mag-skip ng ads. Kung kaya lang. Anyway, panghuli, kung may kwento naman kayo, please send it to me. campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Maraming salamat po sa pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.